Hello mga kaiklabo! Ito na nga yung ating video para sa ating dragon fruit cheesecake no bake. At baka magustuhan mo tong recipe ko. Tara at panoorin mo na. Ang una muna natin gagawin, igagawa tayo ng crust. Mayroon nga ako ditong 1 cup na unsalted na butter at naglagay rin ako dito ng 1/4 cup na sugar. Tapos halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw natin yung sugar dito. Tapos maglalagay na rin tayo dito ng 3 cups na graham. Kapag okay na yung ating mixture, i-transfer lang natin dito sa ating tart pan. Bali yung size nga pala na ginamit kong tart pan is 6x6. Kapag naglagay tayo dito ng ating mixture na crust, dapat pinipress lang natin to pababa. Tapos i-set aside lang natin to. Next naman na gagawin natin ay meron nga ako ditong 4 cups na dragon fruit. Ang gagawin natin, i-blend lang natin to. Gumamit na rin ako dito ng strainer para naman maging smooth yung ating dragon fruit dito. Tapos i-set aside lang natin muna to. Maglalagay rin tayo dito ng gelatin sheets. So 10 piraso yung kailangan natin dito. Bali, ibubuhos lang natin to sa ating saucepan. Tapos maglalagay rin tayo dito ng 1/2 cup na granulated sugar. Tapos ilalagay na natin tong 10 sheets na gelatin. Dito nga sa part na to, medyo nagkamali ako kasi gawa ng dapat pala hinati ko na lang tong gelatin sheets. Ginawa kong 5. Kasi nga diba gagawa pa tayo ng second layer mamaya. Tapos nakalimutan ko pa nga itong ilubog sa warm water muna at bago nga natin tulutuin itong gelatin sheets. Anyway, nailubog ko na nga to sa ating dragon fruit mixture. Ito yung first layer na ginagawa natin dito. At since medyo matigas pa nga itong gelatin natin dito, kaya kailangan ninyo itong halu-haluin. At hindi ko nga masyadong tutunawin tong gelatin kasi isi-save ko pa to sa second layer na gagawin natin mamaya. Bali, niluto ko lang pala to ng mga 12 minutes hanggang kumulo lang yung ating dragon fruit mixture. At habang mainit pa nga tong ating dragon fruit mixture, naglagay na rin ako dito ng 2 cups na heavy cream. At pagkatapos nga hinalo-halo ko lang to. Tapos dito sa part na to tatanggalin na natin yung natira pa nating gelatin. Isi-set aside muna natin to. Bali ito muna yung ating first layer ang ilalagay natin dito sa ating crust. Kaya mga 3 lang yung magagawa natin dito kasi isi-separate pa natin itong natira nating dragon fruit mixture. At ito na nga yung ating second layer. So habang mainit pa nga itong ating dragon fruit mixture, ilalagay na natin dito yung ating 500 grams na cream cheese. At halu-haluin muna natin. Tapos ilalagay na natin tong ating natira pang gelatin, yung kaninang sinet aside natin. Dito nga sa ating pangalawang mixture, ang gagawin naman din natin dito ay lulutuin din natin to katulad dun sa ating first mixture. Then sa pagluto nga nito, same lang din dun sa nauna nating paggawa ng ating dragon fruit mixture. So same lang sila. So tinunaw lang natin yung cream cheese dito. Kapag natunaw na natin yung cream cheese dito at medyo smooth na yung ating mixture, iset aside na natin to at kunin na natin. Kung mapapansin nyo, medyo light yung kulay nito kasi nga meron tayong cream cheese na nilagay dito. Dito nga sa paglagay natin, kailangan natin to punuin. At pagkatapos nga na ito, ilagay muna natin to sa refrigerator at least kahit mga overnight. Kapag nag-set na nga yung ating dragon fruit cheesecake, tsaka naman natin to kunin at i-slice natin to. Tapos i-remove lang natin dito sa ating tart pan. Excited na nga akong tikman to. O diba, super dali lang ng paggawa ng ating dragon fruit cheesecake. No bake pa to ha. At sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. At syempre, titikman na natin tong napakasarap na dragon fruit cheesecake. Excited na ba kayo kung anong lasa nito? At alam nyo ba yung lasa nito? Para kang kumakain ng panakota. Tapos, sakto lang yung pagkaasim ng cream cheese. Hindi siya masyadong maasim. At nagustuhan ko nga tong recipe na to. Ang yummy niya, promise.